Sawadin ka. Nung una pa lang kita nakita ay nahumaling sa'yo nagkikislap ang mga mata na halina sa ngiti na abot hanggang tenga na gustuhan. Ang ugaling taglay na kakaiba sa nakilalang mga adan. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ang alam ko lang, ito ay dahil sa pagsabi ko sa iyo na nagtataglay ka ng husband material. Nakakatawa, oo. Sa maikling oras na yon ay gano'n ang aking naramdaman sa iyo at doon nagsimula ang pagtawag ko sa iyo ng hubby. Na sa bawat pagtatanong at pagkikipag-usap sa iyo ay sa dulo ng pangungusap ay may kakabit na salita na tila bubuyog na hanggang gulong na lang ang magagawa. Kumain ka na ba, hubby? Tara, sabay ka na sa amin. Hubby? Ikaw talaga, hubby? Pero syempre, sa lahat ng kwento ay laging mayroong problema. May mga bakit, may mga hindi pwede, may mga dahil. Noong gabi matapos ang lamay na ating pinuntahan, ang 7-Eleven ay hindi lang ang lugar na pinagpagan, kundi naging saksi sa pagkwento kung sino ka talaga. Habang kinukwento mo ang pinagmula ng inyong relasyon na hindi pangkaraniwan, alam ko sa sarili ko na hindi na dapat ipagpatuloy ang musbong na damdamin sa puso ko. Na habang sinasalaysay mo na masaya ka kasama siya sa bawat oras, sa bawat araw, alam ko sa sarili ko na hindi ko mapapantayan ito. Na sa bawat pagbabalik tanaw mo sa inyong masasayang alaala na magkasama, ay pinapanalangin ko na sana ikaw at ako ang naroon. Na istorya natin na kinukwento sa bawat kakilala, na istorya na natin ang laman ng bawat pahina ng buhay mo at higit sa lahat, na sana ako ang dahilan ng ngiti at kislap sa iyong mga mata. Natapos ang gabi ngayon na sa halip na mawalang pagkahumaling sa iyo ay mas lalong lumalim pa. Na imbes na itigay ay lalong tumindi pa na sa halip na layuan ka dahil nakatali ka na sa taong iyong kaibigan, karamay at siguro mahal, ay mas lalong lumalim pa dahil sa katapangan mo na ibahagi ang iyong kwento na hindi ka ang lalaking inaakala namin na ikaw. Na hindi ka normal tulad ng ibang adan. Oo, mahirap kang mahalin. Sobrang hirap mong mahalin na kahit ang sakit-sakit na ay hindi ako bumibitiw. Na kahit alam ko sa huli ay ako pa rin ang uuwing luhaan na hindi pa ako nagsisimulang sumugal ay talo na ako. Nasa umpisa pa lang dihado na ako na wala akong laban sa taong higit sa isang dekada mo nang kasama. Na wala akong laban sa taong nagiging dahilan ng mga ngiti sa iyong mga mata, na wala akong laban sa taong magiging dahilan ng pag-uwi mo ng maaga, na wala akong laban sa taong inalayan mo ng buong pagkatao mo. Pero tandaan mo, lagi lang ako nandito para sa iyo. Maaari mo akong sandalan kapag hindi kayo nagkakaintindihan. Nandito ako para saluhin ka sa mga pagkahulog mo. Nandito ako, hindi magsasawang makikinig sa mga kwento mo. Tungkol sa kanya, kahit ang dulot nito sa akin ay 1,000 karayom na tumutusok sa aking mga puso dahil mahal kita. At kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig kong sabihin, handa akong makita kang masaya kahit sa piling ng iba. Na kung para sa iba, isang kahangalan ng pakiramdam na ito, para sa akin hindi ito mahalaga. Ang mahalaga para sa akin ay may padama kung gaano ka ka-espesyal. Na may padama sa iyo kung gaano ka kabuting tao. Na may padama sa iyo na dapat kang pahalagahan. Na kahit talikuran ka man ng lahat ng tao, asahan mong nandito lang ako para salubungin ka ng yakap na magpapadama sa iyo na ikaw ay mahalaga. Sa lahat ng sinabi ko, hindi ko naman inaasahan na mahalin mo rin ako pagbalik. Di ba sabi mo, gusto mo na sa akin mismo magmula at maging matapang ako sa pagsabi ng nararamdaman ko. Ngayon ang pagbigkas ng tulang ito ay isang paraan ng aking pagpapaabot ng aking nararamdaman para sa iyo. Na sana wag ako mapagod na masaktan. Na sana wag ako mapagod na hintayin ka. Na sana wag ako mapagod
na mahalin ka. Dahil ang higit mong kinatatakutan ay baka dumating ang araw na handa mo na akong mahalin. Ako naman ay napagod na sa kaghihintay sa iyo.